Kamakailan lamang ay meron pong isang eksperto ang nagbigay ng babala na maaari daw bumagsak ang presyo ng XRP sa $1.5 bago po ito muling tumaas. Totoo nga ba ito? At kung mangyari man ito ay ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor na interesado kay XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan mga ka-crypto, umpisahan po natin sa kung ano po ang kasalukuyang kalagayan ni XRP ngayon. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni XRP ay bumaba po ng higit sa 3% at ito po ay nasa $2.41. Kung ikukumpara ito sa isang araw na high sa presyong $2.51, malinaw na may pababang trend ito. Ngunit bago po tayo magpanik, tingnan muna natin ang isang mahalagang metric. At ito po ay ang Relative Strength Index or RSI ni XRP kung saan ay nasa 38. Yan, nasa 38 ang kanyang level. At ito po ay nangangahulugan na ito ay papalapit na sa oversold condition. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang pagiging oversold ay kadalasang nagbibigay po ng sinyales na maaaring magkaroon ng bullish momentum o pagtaas ng presyo sa hinaharap. Ngunit kahit may ganitong indikasyon, hindi pa rin natin maiaalis ang posibilidad na bumagsak ito sa $1.5 lalo na kung magpapatuloy ang bearish trend sa market. Ngayon ay bakit may prediction na babagsak sa XRP sa $1.5? Ayan, ayon sa isang kilalang market analyst na si Cassie Trades, may posibilidad na si XRP ay bumagsak sa $1.8 na maaari pong umabot pa sa $1.5 kung hindi po nito mapanatili ang kanyang kasalukuyang support levels. Ito ay dahil sa patuloy na consolidation ng market kung saan ang presyo ay tila hindi makahanap ng malinaw na direksyon. Nagbigay rin po siya ng mahalagang price levels na dapat nating bantayan. Ayan. Kung ang presyo ay bababa sa $1.92 at hanggang $1.88, maaari daw itong bumagsak sa $1.53. Ayan. Ngunit kung ito naman ay aakyat at lalampas sa presyong $2.92, maaaring ito muling mag-rally patungo or pataas papuntang $3. Ayan. Kaya naman nasa isang critical level ngayon sa XRP at ang susunod na galaw nito ay maaaring magtakda ng direksyon ng presyo sa mga susunod na linggo. Ngayon ay posible bang mag-recover or makarecover pa itong sa XRP at umabot sa $3? Ayan. Sa kabila ng bearish trend ngayon, may mga analyst pa rin na naniniwalang may pag-asa pa si XRP na umabot sa $3. May ilang dahilan kung bakit nananatili ang optimism sa market. Una ay ang regulatory developments. Ayon sa mga top lawyers, maaaring magsimulang i-drop ng US SEC or Securities and Exchange Commission ang ilan sa mga crypto-related cases. Kabilang po ang laban kay Ripple. Kapag nangyari ito, posibleng magdala ito ng bullish momentum kay XRP. Pangalawa ay ang paglago ng XRP ETF. Yan, ang pag-usbong po ng XRP ETF, XRP Exchange Traded Fund, ay nagbibigay po ng pag-asa sa mga investor. Ang isang matagumpay na launch po nito ay maaring humikayat ng mas maraming institutional investors na maaari pong magdulot ng malakas na pagtaas ng presyo. Yan. Pangatlo ay ang market sentiment. Kahit bumaba po ang XRP Futures Open Interest ng 5% sa loob ng 24 oras, patuloy pa rin ang espekulasyon na maaaring magkaroon po ng reversal sa presyo, lalo na kung makakita po tayo ng magandang balita sa crypto market. At ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Yan, una ay syempre huwag po tayong magpanik. Ang crypto market ay volatile at ang pagbaba ng presyo ay normal lamang. Ang mas mahalaga ay tingnan po natin ang long-term potential ng XRP. Pangalawa ay magkaroon po tayo ng strategic plan.
Ayan, kung ikaw po ay isang short-term trader, maaaring gusto mong bantayan ang support at saka resistance levels upang makagawa ng tamang entry at saka exit points. Kung long-term investor ka naman, maaari itong isang magandang pagkakataon upang makabili ng XRP sa mas mababang presyo bago po ito muling tumaas. At ang pangatlo ay palagi po tayong magbantay sa mga balita, sapagkat ang presyo po ni XRP ay madalas na naapektuhan ng mga balita tungkol sa kaso ni Ripple laban sa SEC, pati na rin ng iba pang mga market developments. Kaya siguraduhin updated ka po sa mga latest news upang hindi ka po mahuli sa tamang galaw ng market. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Dahil nasa isang critical level ngayon sa XRP, dapat po tayong maging maingat sa ating mga desisyon. May posibilidad na bumagsak po ito sa $1.5, pero kung mananatili ang positive catalyst sa market, maaari rin itong mag-rally pabalik sa $3 o baka higit pa. Kung ikaw po ay isang trader, siguraduhin may risk management strategy ka upang hindi ka malugi sa biglaang pagbaba ng presyo. Kung ikaw naman ay isang long-term investor, maaaring ito ang tamang pagkakataon upang magdagdag ng XRP sa iyong portfolio habang mababa pa ang presyo nito. At sa kabuuan, ang pinakamahalagang aral dito ay ang pagiging handa at maalam sa mga nangyayari sa market. Huwag po basta sumunod sa hype o panic selling. Laging mag-research, magplano at maging matalino sa iyong mga desisyon sa crypto trading. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.